love you, Mimsy. Now, Noah, make it go. This is my dream. It's like I'm in my dream. Goodbye, Mimsy. Be a good rabbit. Noah! Help! Emma, we're here! Dad, take the generator! Put it down, make it stop! Dad, you have to! I'm coming out! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang family, science fiction film na tinatawag na The Last Minzy. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong maraming taon na ang nakalipas, ang planeta ay nanganganib dahil sa isang sakunang ekolohikal na maaaring magwakas sa buhay sa Earth. Dito natuklasan ng isang scientist kung paano may iligtas ang lahat, kaya lumikha siya ng isang teknolohikal na aparato na kilala bilang Minzy. Inilipat niya ang ilang ganitong aparato sa iba't ibang panahon sa nakaraan, bilang babala upang maiwasan ang katapusan ng mundo. Isa sa mga ito ay napunta sa maagang bahagi ng 21st century, noong panahon na naninirahan ang magkapatid na sina Noah at Emma sa lungsod ng Seattle. Papalapit ang Easter, kaya plano ng kanilang mga magulang na dalhin sila sa isang beach house sa Whidbey Island. Ngunit kailangan manatili ni David, ang ama ng bata, sa lungsod dahil sa trabaho, kaya naiwan si Noah, Emma, at ang kanilang ina na si John na magpatuloy. Pagkapasok nila sa bahay, inayos agad ng magkapatid ang kanilang mga gamit sa kanilang kwarto at naghanda para sa araw sa beach. Kinuha ni Noah ang kanyang mini surfboard, ngunit bago pumasok sa tubig, sinabi ni Emma na may nakitang kakaibang bagay na nakalutang sa dagat. Lumapit si Noah upang kunin ito at natagpuan ang isang kahon na tila nakabara sa buhangin. Sa malaking pagsisikap, nagawa ni Noah itong hilahin palabas. Nang hawakan niya ito, bumukas ang isang compartment, at lumabas ang isang uri ng kristal na naglalabas ng liwanag sa mga geometric na hugis. Nangganyo si Noah sa kristal at nagpasya na itago ito kasama ang kahon sa ilalim ng kama. Pumunta si Joe sa kwarto ng kanyang mga anak upang tawagin sila para sa hapunan nang makita niyang naglalaro ang bata sa isang bagay. Tinanong niya kung ano iyon, pero nang ipakita ni Noah ang kristal, nakita lang ni Joe ang bagay na parang isang ordinaryong bato. Tila ang magkapatid lamang ang nakakakita ng enerhiyang inilalabas ng kristal, na lalo pang nagpapamisteryoso sa lahat. Pagsapit ng gabi, natulog muna si Noah, pero patuloy na iniisip ni Emma ang kahon na kanilang natagpuan at nagpasya na muling silipin ito. Nang hawakan niya, bumukas ang isa pang compartment na naglalaman ng isang kabibe, isang bato, at isang plush toy na hugis kuneho. Agad nagustuhan ni Emma ang laruan, na nagsimulang gumawa ng kakaibang tunog na parang nakikipag-usap. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naiintindihan niya ito, at sinabi ng kuneho na siya si Minzy na ipinadala upang tumulong sa sangkatauhan. Ilang sandali lang, nagising si Noah at nang makita ang babae na naglalaro sa kahon, sinabi niya na isauli na ang lahat ng laman. Tumanggi si Emma at aksidenteng nahulog ang bato sa sahig, na nagbasag sa maraming piraso. Agad na nagpunta si Noah upang linisin ang lahat bago makita ng kanilang ina. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang umiikot si Emma sa isa sa mga piraso sa ere. Habang ginagawa niya ito sa lahat ng piraso, nagsimulang lumabas ang kulay lilang enerhiya. Ilagay ni Emma ang kanyang kamay dito, ngunit wala namang nangyari. Hindi alam ng magkapatid kung ano ito. Nagpasya silang subukan pa ang mga bagay sa loob ng kahon. Sa beach, naglalaro si Emma kasama ang kanyang manika, si Minzy, at kinuha ang kabibe mula sa kahon upang marinig kung maririnig niya ang dagat. Ginawa rin ni Noah ito, ngunit bukod sa tunog ng tubig, nakarinig siya ng lahat ng kalikasan sa paligid niya. Bukod pa rito, nakarinig siya ng kakaibang tunog at sinubukang ulitin ito gamit ang kanyang bibig, na naging sanhi upang gumalaw ang isang malapit na gagamba sa kanyang sapot. Parang tinuruan ng kabibe si Noah kung paano makipag-usap sa ibang hayop.
Ilang oras ang lumipas, naganap ang mas maraming kakaibang pangyayari nang muling silipin ng bata ang kristal. Biglang nagsimulang magbago ang mga geometric na hugis at naglabas ang kristal ng misteryosong enerhiya, na bumuo ng parang force field sa paligid nito. Agad niyang nakita ang isang walang laman na lata ng soda na nasisipsip papunta sa force field at biglang lumitaw sa mesa kung saan naglalaro si Emma. Tinanong ng babae kung paano ginawa iyon ng kanyang kapatid, pero sinabi ni Noah na ang force field ay lumikha ng portal kung saan naipadala ang lata. Nang hinawakan ni Noah ang lata, nagsimulang mag-spray ng soda ito na parang bumalik sa orihinal nitong estado. Nagulat si Noah sa kakayahan ng mga bagay na ito, pero inihayag ni Emma na kayang hulaan ni Minzy ang hinaharap. Sa sandaling iyon, narinig ng babae na sinabi nito na paparating na ang kanyang ama. Ilang segundo lang ang lumipas, sinabi ni Joe sa kanyang mga anak na darating na si David sa ilang minuto. Pagdating ng kanyang ama, nakumpirma ni Emma na may kapangyarihan si Minzy at nabuo ang matibay na koneksyon sa manika, na parang ito ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Sa pagdating ni David, nagtipon ang pamilya upang masiyahan sa natitirang bahagi ng holiday. Kinabukasan, inimbitahan niya si Noah na mag-golf kasama siya. Hindi masyadong natuwa ang bata sa ideya dahil hindi siya magaling sa sports at mas gusto niyang maglaro ng video games. Iginiit ni David na kailangan lamang ng bata na makahanap ng sport na kanyang magugustuhan upang ipakita ang kanyang galing. Tinuruan ni David si Noah kung paano gamitin ang golf club. Naghanda si Noah para sa kanyang shot, ngunit biglang lumitaw ang parehong enerhiyang inilalabas ng kristal sa kanyang harapan, na parang gumagabay sa bata kung paano tamaan ang bola. Itinapon ni Noah ang club at ang bola ay napunta sa isa pang portal, na dinala ito sa pinakalayong bahagi ng field sa loob lamang ng ilang segundo. Nagulat si David nang makita ang talento ng kanyang anak, pero alam ni Noah na dahil iyon sa enerhiyang nagmumula sa kristal. Kinabukasan, bumalik ang pamilya sa bahay at pumunta si Noah sa klase kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Harry. Dumalo sila sa science class ni Professor Larry kung saan tinuturo niya ang tungkol sa DNA ng mga buhay na nilalang at kung paano ito naaapektuhan ng polusyon sa kapaligiran. Upang patunayan ang kanyang punto, kinuha niya ang isang garapon na may ahas na may 2 ulo dahil sa polusyong dulot ng tao. This is what happens when pollutants contaminate DNA. Let Charlie be a warning. This could happen to us. You want to end up with 2 heads? I don't think so. And in fact, it may be happening right now. Sa huli, nagtapos siya ng klase sa pamimigay ng final exams at pinapayuhan ang lahat na gampanan ang kani-kanilang bahagi sa pangangalaga ng kalikasan. Inipon ni Noah ang kanyang mga gamit, ngunit hindi siya masaya sa kanyang marka sa exam dahil hindi siya magaling sa science. Iniwan niya ang mga papel sa mesa at umalis. Ngunit nang naglinis si Larry ng mga mesa, may nakita siyang kakaiba sa likod ng test na ikinagulat niya. Tinawag ng guro si Noah upang makipag-usap at ipinakita sa kanya ang drawing sa likod ng test, na naglalaman ng simbolong kilala bilang mandala. Nagulat siya sa detalyado ng drawing, pero sinabi ni Noah na hindi niya alam ang simbolo at basta nagdoodle lang siya sa papel. Lalo lamang itong nakatawag ng interes sa professor kaya't ipinakita niya ang drawing sa kanyang girlfriend na si Naomi. Nang makita ito, napagtanto niya na isa ito sa pinakalumang mandala na naglalarawan ng koneksyon sa pagitan ng kalikasan at ng buong universo. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa iyon ng isang bata. At lalo pang naging kakaiba nang sabihin ni Larry na nakita rin niya ang parehong mandala sa kanyang panaginip. Habang nag-uusap sila sa bahay ni Noah, tinawag ng bata ang kanyang ama upang ipakita ang isang bagay na ginawa niya sa computer. Ipinakita niya kay David ang isang reading ng sound waves, na nag-simulate ng parehong tunog na natutunan niya mula sa kabibe. Namangha ang kanyang ama, at nagpasya si Noah na gamitin ang eksperimentong ito sa science fair. Ipinapakita kung paano lumikha ang mga gagamba ng tulay sa kanilang web gamit ang sound waves. Nagulat ang lahat sa presentasyon, lalo na si Larry, na kahit hindi si Noah isa sa kanyang pinakamagagaling na estudyante, pinuri ang talino sa likod ng eksperimento. Malayo sa kanila, nasa bahay si Emma at naglalaro kasama ang kanyang babysitter nang sabihin ng babae na ipapakita niya ang isang magic trick. Kinuha ni Emma ang mga piraso ng bato at itinapon sa lupa, na nagdulot upang lahat ng ito ay lumutang at umiikot sa hangin. Muling nagtipon ang mga bato at naglabas ng parehong purple energy na dumaan sa braso ng bata nang walang epekto. Ngunit sobrang natakot ang babysitter sa pangyayari kaya tumakbo siya palabas ng bahay nang biglang dumating ang mga magulang ni Emma. Tinanong ni Joe ang kanyang anak kung ano ang nangyari, ngunit sinabi ng bata na nais lamang niyang ipakita sa babysitter ang magic trick. Naniniwala si David na walang seryoso rito,
Ngunit nagsimula ng mangamba si Joe dahil hindi naman dapat ganito katikot ang reaksyon ng babysitter sa isang simpleng trick. Bukod dito, alam niya na hindi magaling si Noah sa science class, pero biglang nakagawa ang bata ng eksperimento na hindi pa nakita ng iba. Habang nag-uusap ang mag-asawa, sinamantala ni Noah ang pagkakataon upang kolektahin ang mga bato at itago ito sa silid. Nang makarating siya doon, napansin niyang nagbabago ang hugis ng kristal. Sa pagkakataong ito, tila hinahatak siya patungo sa isa sa mga piraso ng bato. Dahil dito, nagiging gelatinous ang fragment at sinisipsip ang kristal, na nag-uumpisa ng isang transformation. Sa loob ng ilang segundo, nagiging bagong uri ng device na sumisipsip ng lahat ng enerhiya sa lungsod, na nagdudulot ng blackout. Pagkatapos nito, itinago ni Noah ang device sa kanyang closet bago pumasok ang kanyang ama sa silid, tinatanong kung maayos ang lahat. Makaraan ang ilang segundo, bumalik ang kuryente sa normal, at naniwala si David na simpleng blackout lang iyon. Ngunit alam ni Noah na sanhi ito ng bagong device, kaya pumunta siya kay Emma at sinabi na delikado ang mga gamit sa kahon. Iniisip niyang mas mabuting itapon ang lahat, pero tumanggi si Emma na iwan si Minzy, dahil may misyon pa itong dapat tapusin. Nagpasya si Noah na itago lahat sa kanyang silid, nang hindi alam na iniimbestigahan ng security department ang sanhi ng blackout. Inorganisa ni Nathaniel, ang direktor ng departamento, ang isang emergency meeting at pinakilos ang kanyang team upang tuklasin ang pinagmulan ng blackout. Habang natutulog ang magkapatid sa kanilang mga silid, nagkaroon si Noah ng kakaibang panaginip kung saan nakita niya ang sarili sa gitna ng atmosphere ng Earth. Nagsimulang mabuo ang isang napakalaking estruktura na parang tulay gawa sa kristal. Bago pa man ito matapos, nagising ang bata na takot at gulat. Lumipas ang isa pang araw at kinausap ni Noah si Emma tungkol sa panaginip, at sinabi ng bata na pareho rin niyang napanaginipan iyon. Napagpasyahan nilang itago muna ang sikreto. Pumunta si Noah sa paglalaro ng video games gamit ang kanyang steering wheel controller, nang may kumatok sa pinto. Sa kanilang gulat, naroon si Professor Larry kasama si Naomi upang bumisita at hilingin na makausap ang ina ng bata. Inimbitahan ni Joe ang dalawa sa classroom at ipinakita ng propesor ang mandala na guhit ni Noah sa likod ng kanyang test. Ayon kay Naomi, iilang batang may talento lang ang kayang gumawa ng ganitong guhit, nang hindi alam ang tungkol sa mandala. Sinigurado ni Naomi na pinag-aralan niya ng husto ang paksang ito at posibleng matukoy ang batang may ganitong talento sa pamamagitan ng linya sa kanilang mga kamay. Nang marinig ito, hiningi ni Noah kay Naomi na tingnan ang kanyang mga kamay, ngunit wala siyang nakitang palatandaan ng ganoong talento. Humiling naman si Emma na gawin rin ang parehong pagsusuri, at nang makita ang kamay ng maliit na bata, namangha si Naomi dahil ramdam niya ang napakalakas at purong enerhiya na nagmumula sa katawan nito. Ngunit hindi naniwala si Joe at sinabi na kailangan niyang tapusin ang kanyang mga gawaing bahay. Nagpaalam sina Larry at Naomi, ngunit bago umalis, sinabi ni Emma tungkol sa kanyang kuneho na si Minzy, na itinuro sa kanya lahat tungkol sa pagguhit sa librong dinala ng dalawa na pinamagatang The Seven Mountains. Nang marinig ito, lalo pang namangha sina Larry at Naomi dahil nahulaan ng bata ang pamagat ng libro nang hindi nila binanggit. Lumipas ang isa pang araw at nagtipon ang pamilya para sa almusal, ngunit ngayon, wala si Noah ng salamin at sinabi niyang hindi na niya kailangan iyon. Nang gulat si David, ngunit niyakap niya na lang ang sitwasyon at hiniling kay Emma na alagaan si Minzy habang kumakain. Ngunit sinabi ng bata na hindi maganda ang pakiramdam ng kaibigan at kailangan niyang gawin ang isang paraan para mailigtas ito. Sinabi ni David na huwag mag-alala dahil manika lang si Minzy at hiniling sa anak na ipasa ang asukal. Ngunit sa halip na gamitin ang kanyang mga kamay, nagawa ng bata na ay levitate ang bahagi ng asukal gamit ang kapangyarihan ng isip at ibuhos ito sa kanyang bowl ng cereal. Ang kakayahan ni Emma, kasabay ng katotohanang hindi na kailangan ni Noah ng salamin, ay nagpapaisip kina David at John na may nangyayaring supernatural sa kanilang mga anak. Tinawagan nila si Larry at Naomi sa kanilang bahay at ikinwento ang insidente habang nag-aalmusal. Wala silang ideya kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit nag-aalala sila na maaaring delikado ang mga hindi maipaliwanag na pangyayaring ito. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, lumitaw si Noah at tinawag ang kanyang mga magulang sa silid ni Emma. Pagdating nila doon, nakita nila ang bata na lumulutang sa kama kasama ang kanyang manikang Minzy. Para kay Joe, ito na ang huling patak at nagpasya siyang itapon ang lahat ng bagay na nahanap ng mga bata sa beach, kasama ang manika. Nakiusap si Emma sa kanyang ina na huwag gawin iyon, ngunit kinuha ni Joe si Minzy mula sa mga braso ng bata at itinapon sa basurahan kasama ang mga bato sa backpack ni Noah. Pagdating ng gabi,
Umiiyak si Emma dahil nami-miss niya ang kanyang manika, ngunit lumitaw si Noah sa kanyang silid at sinabi na nakuha niya muli ang mga bagay mula sa basurahan. Natuwa ang maliit na bata at sinabi niyang may natagpuan siyang sagot tungkol sa nangyayari sa libro Alice Through the Looking Glass. Ang pinakakawili-wiling bagay ay sa larawan ni Alice, hawak din niya ang isang stuffed rabbit na halos kapareho ni Minzy. Naniniwala si Emma na tulad ni Alice, kailangan din niyang dumaan sa salamin, na magiging enerhiya mula sa mga fragment ng bato. Kasama ang tulong ng kanyang kapatid, pinapaikot ni Emma ang mga bato, na naglalabas ng parehong purple energy tulad ng dati. Inilapit ni Emma ang kanyang mukha sa enerhiya at nagsimulang makita ang alaala na nagpapakita ng scientist na lumikha ng Minzy sa kanyang laboratorio. Mabilis na naapektuhan ng enerhiya ang bata, at dali-daling tumakbo si Noah upang tulungan ang kanyang kapatid, hinela siya pabalik. Narinig ni na Joe at David ang ingay mula sa silid at tumakbo upang makita ang nangyari, habang itinatago ni Noah si Minzy at ang mga bato sa ilalim ng kama. Sa kabutihang palad, ligtas si Emma, ngunit sinabi niyang nakita niya ang scientist na lumikha ng Minzy sa isang laboratorio ilang taon sa hinaharap. Tulad ng inaasahan, naniwala ang kanyang mga magulang na nagkakaroon lamang ng halusinasyon ang bata at dinala ang dalawang anak sa isang espesyalistang doktor. Matapos isagawa ang mga pagsusuri, sinabi ng doktor na mas mabilis na umunlad ang utak ni Emma kaysa sa normal. Napansin niya ang mga reaksyon sa ilang bahagi ng utak na karaniwang nakikita lamang sa mga adult at humingi ng pahintulot mula sa magulang para magsagawa ng karagdagang pagsusuri. Tinanong ng mag-asawa kung mabibigyan sila ng kaunting oras para mag-isip, at nagpasya si David na mag-leave sa trabaho upang maalagaan ang pamilya. Natuwa si na Joe at ang mga bata, at sinubukan ng pamilya na mag-relax at mag-enjoy sa araw na iyon, ngunit naantala ang sandali nang pumasok si Nathaniel kasama ang grupo ng mga sundalo sa kanilang bahay. Ipinaliwanag niya na lahat ay dadalhin sa security department dahil ang sanhi ng blackout ay nagmula sa loob ng bahay. Pinaghihinalaan pa nga ng direktor na maaaring criminal attack ito, ngunit ipinaliwanag ni Emma sa lahat na hindi mapanganib ang kanyang pamilya at ipinakita ang mga bagay na nahanap niya sa beach ilang araw na ang nakalipas. Dinala ni Nathaniel ang pamilya sa isang government laboratory, kasama ang Minzy, ang mga bato, at ang device na sanhi ng blackout. Ipinakita ni Emma kung paano iikot ang mga bato sa hangin, na naglalabas ng parehong purple energy tulad ng dati. Sinabi ng bata na natutunan niya ito dahil sa tulong ng kanyang kaibigan, ang rabbit na si Minzy. Hiniram ng mga scientist ang manika at inilagay ito sa isang makina upang makita kung ano ang laman nito. Nagulat ang mga scientist nang makita ang mga circuits sa loob ng plush toy na may teknolohiya na dekada ang nangunguna sa kanyang panahon. Dahil sa tuklas na ito, tinawag ng direktor ang isang meeting upang maintindihan kung ano ang device at paano ma-access ang impormasyon na nilalaman nito. Ngunit sinabi ni Emma na kaya niyang makipag-usap kay Minzy at may mensahe siya para sa lahat doon. Ayon sa bata, ang manika ay isa sa mga bagay na ipinadala ng scientist na gumamit ng time machine upang iparating ang mensahe na nasa panganib ang hinaharap. Dahil hindi kayang magpadala ng tao ang machine sa nakaraan, mga manika tulad nito ang ipinadala sa iba't ibang panahon. Ngunit si Minzy lamang ang nakaligtas sa paglalakbay, at ang mekanismo sa loob ng manika ay nasisire kaya kailangan itong ibalik. Humiling si Emma sa mga scientist na tulungan ang kanyang kaibigan, ngunit tinawag ni Nathaniel ang teorya ng bata na katawa-tawa at iniutos sa mga scientist na ipagpatuloy ang kanilang sariling pananaliksik. Pagdating ng gabi, natutulog sina Noah at David sa isa sa mga silid ng laboratorio nang marinig ng bata ang boses ni Emma sa kanyang isipan. Sinabi ng kanyang kapatid na kailangan nilang ibalik si Minzy sa hinaharap. Ngunit una, kailangan muna nilang makatakas sa lab. Pumayag ang bata na tumulong, ngunit napansin niyang may security camera sa loob ng silid at hindi siya makakalusot ng hindi napapansin. Sinabi ni Emma na gamitin muli ang sound waves, tulad ng ginawa niya para kontrolin ang mga gagamba. Nagdesisyon si Noah na subukan ito at sa pamamagitan ng paggawa ng tunog gamit ang kanyang bibig, nagawa niyang tawagin ang grupo ng mga ipis na agad namang nagtakip sa screen ng kamera. Dahil dito, nakalusot ang bata mula sa seguridad ng hindi napapansin at nakipagtagpo kay Emma sa hallway. Ngayon na magkasama na sila, kailangan nilang ibalik si Minzy, ngunit nakalock ito sa lab at ang pinto ay electronically locked. Gamit ang koneksyon niya sa manika, na-unlock ni Emma ang electronic device sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang isip at nailigtas ang kanyang kaibigan. Nakuha rin nila ang device at ang mga fragment ng bato, ngunit dahan-dahan itong nasisira at hindi makapag-generate ng sapat na enerhiya.
Sa kabutihang palad, naalala ni Emma na may natitirang mga fragment sa beach house at kailangan nilang makarating doon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nilang makatakas sa lab, nakakita ang magkapatid ng nakapark na truck at sinabi ng bata na magagamit nila ito para makarating sa Whitby. Kaya, gamit ang natutunan niya mula sa racing video games, na-start ni Noah ang sasakyan at bumilis sa daan. Matapos ang ilang kilometro, nauubos ang gasolina ng sasakyan at huminto sa gitna ng kalsada, ngunit sinabi ni Emma na huwag mag-alala dahil siya ang hahanapin ng tulong. Malayo roon, nagising si Professor Larry sa kanyang kama at sinabi kay Naomi na muli siyang nagkaroon ng kakaibang panaginip. Sa pagkakataong ito, nakita ni Larry ang kanyang sarili sa kalsada malapit sa isang convenience store, at naniniwala si Naomi na ito ay tanda ng isang bagay na kailangan nilang gawin. Hindi naniwala si Larry, pero iginiit ni Naomi, at nagmaneho silang dalawa hanggang sa makita nila sina Emma at Noah sa parehong lugar na nakita ng professor sa kanyang panaginip. Sinabi ni Emma na humingi siya ng tulong dahil kailangan niyang makarating sa kanyang beach house sa Whitby at maibalik ang kanyang kaibigan sa kanyang sariling panahon. Hindi maintindihan ni Larry ang nangyayari, pero naniniwala si Naomi na may mas malaking nangyayari at iginiit niyang pumunta sila doon. Walang ibang pagpipilian, kinuha ng professor ang lahat sa kanyang kotse, pero sa daan, naramdaman ni Emma na humihina si Minzy at umiiyak, naniniwala na baka hindi makaligtas ang kanyang kaibigan. Isa sa kanyang luha ay nahulog sa manika, ngunit misteryosong naabsorb ito ng simbolo na nakadrawing sa katawan ni Minzy. Ilang minuto pagkatapos, nakarating na ang grupo sa bahay, at kinuha ng magkapatid ang natitirang mga fragment na nakatago sa ilalim ng kama. Lumabas si Emma at sinimulang paikutan ang mga ito, na lumilikha ng purple na enerhiya na mas malakas ang intensity. Ayon kay Minzy, ang mga bato ay bahagi ng time machine na ginawa ng scientist, at kailangan ng generator para gumana ito. Naalala ni Noah ang device na ginawa ng crystal, at sa sandaling itinutok niya ito sa machine, lumabas ang malakas na enerhiya mula rito. Handa na ang time machine, kaya inilagay ni Emma si Minzy sa loob ng purple energy, ngunit naipit ang kanyang kamay at unti-unti siyang hinihila. Sinubukan ni Larry at Naomi na iligtas ang bata, pero isang force field ang bumuo sa paligid ng machine na pumipigil sa kahit sino na makapasok. Dumating sina Joe at David sa eksena gamit ang helicopter ni Nathaniel. Nang makita nila ang kanilang anak na hinihila palayo, sinubukan nilang iligtas siya, pero walang silbi. Daddy, help! Get back, stand back. Why is it doing this? You gotta let her down! Nagpanik si Noah at sinubukang kontrolin ang generator, ngunit halos hindi niya ito mahawakan dahil sa sobrang lakas ng enerhiya. Sinubukan ng bata na humanap ng ibang solusyon nang makita niya ang maliit na puwang sa force field at hiningi sa kanyang ama na hawakan ang generator habang pupunta siya upang iligtas si Emma. Sumunod si David at tumawid ang bata sa puwang, na nagawang makalusot sa force field. Pagkatapos, sinimulang hilahin ni Noah si Emma pababa at sa malaking pagsusumikap ay nailigtas niya ang kanyang kapatid mula sa time machine, na sa pamamagitan ng pagsipsip ng lahat ng enerhiya mula sa generator ay naibalik si Minzy sa kanyang sariling panahon. Bumalik ang kuneho sa orihinal nitong panahon kung saan ito natagpuan ng scientist na lumikha sa kanya. Ipinakita na ang luha ni Emma ang susi upang matuklasan ang paraan para maiwasan ang ecological disaster sa pamamagitan ng genetic code nito. Dahil dito, nagawa ng scientist na iligtas ang hinaharap at muling namuhay ang planeta sa kapayapaan. Sa nakaraan, pinanood ng lahat ang pagsara ng portal at bagamat hindi nila alam kung saan napunta ang kuneho, naniniwala si Larry na lahat ng nangyari ay may mas malaking layunin. Ngayon na nawala na si Minzy, ang mga bato, at ang generator, nagpa siya si Director Nathaniel na isara ang kaso at palayain muli ang pamilya. Nabawasan ang kaba nina David at Joe, at inimbitahan ng pamilya sina Larry at Naomi sa kanilang bahay para sa hapunan matapos ang kamangha-manghang karanasang ito. Lumipas ang ilang araw at bumalik si Emma sa kanyang normal na rutina, pumapasok sa paaralan kasama ang kanyang kapatid. Sa silid-aralan, tinanong ng guro kung kumusta ang kanilang weekend at pinili si Emma na mauunang sumagot. Ngumiti ang babae, naaalala ang kamangha-manghang pakikipagsapalaran kasama ang kanyang kapatid at ang kanyang matalik na kaibigan, si Minzy. Hindi niya alam na dahil sa kanilang tapang at determinasyon, nakatulong sila upang mailigtas ang mundo, na tinitiyak ang isang masaganang hinaharap para sa lahat ng sangkatauhan. Kaya, ano ang palagay mo sa pelikulang ito? Iwanan ang iyong opinyon sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Ryzen Atiliero, Cas Elijah, Inosuke, Margie Bautista, MJA, Andet Absent from Jensan,
Archie Kente from Calibo Aklan, Ender Sut from Maguindanao del Sur, John Kirsiga from Catan, Mark John Simbajon from Ibahay Aklan, Princess Alexandra Trusova from New Visayas Matina Aplaya Davao City, at V16 Gamong from Barangay Daymampao. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.